Pahinga ang kailangan para may sapat na lakas. Kumusta? Ako si Francis, kaya tara samahan niyo ako sa aking kwento bilang isang empleyado. Sa mga katulad kong alipin ng salapi, lalong lalo na kung ang trabaho ay sa loob ng kusina. Hindi weekends o holidays ang kinasasabikan namin, kundi rest day. Sa loob ng isang linggong pakikibaka para lamang kumita ng pera upang may maihain sa lamesa, kapalit nito ay pagod, gutom at puyat. Kaya hindi malayong bumagsak ang ating katawan. O teka, kulang pa yan. Samahan pa natin ang nakaka-pressure na boss at nakaka-stress na kasama. Wala na, finish na. Kaya naman sa mga katulad kong buhay empleyado, rest day o day off ang araw na pinakahihintay namin para naman ma-recharge ang aming katawan at isipan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lahat ng empleyado ay nalalasap ang salitang pahinga sa araw na kung tawagin ay rest day? Ganito kasi yun. Hindi lahat ng empleyado ay magkakapareho ng kwento at istorya sa mga pinapasukan nilang trabaho o kumpanya. Paano ko nasabi? Dahil isa lang naman ako doon sa mga empleyadong malayo sa pamilya. At sa araw ng rest day, walang maglalaba para sa'yo. Walang magluluto para sa'yo. At kahit simpleng pagtimpla ng kape, ay walang gagawa para sa'yo. Pero okay lang, hindi naman ako nagkakape eh. Tipid tips. Kaya sa mga katulad kong nangangamuhan sa malayo, at ang tanging kakampit kasama lamang ay ang nasa taas, ang tawag ko sa day off ay day off. Literal. Dahil ito lang naman yung araw na papaikutin ko ang labada. Wala eh. Mandatory wash day tuwing rest day. At hindi lang yan. Ito rin yung araw na iniisip ko kung ano ang sistema bukas makalawa sa pinapasukan kong trabaho o kumpanya. At may bonus pa. Maaari kang makancel off kung may katrabaho kang umabsent kasi nangungupal na. Kupal talaga. O diba paldo? Kahit sa araw ng rest day mo may stress ka pa. Simple lang naman ang nais kong iparating sa maiksing video na ito. Abalaman tayo sa pag-abot sa ating mga pangarap, ay huwag nating kakaligtaan ang pahinga ay kailangan para may sapat na lakas. Lakas ng puso't isipan at lakas ng pangangatawan. Kaya sa mga katulad kong buhay empleyado, sulitin natin ang bawat rest day. Isang tabi muna ang trabaho, bigyan ng oras ang sarili at pamilya. At higit sa lahat, ay huwag nating kakalimutan ang nasa taas. Ang siyang tunay na nagbibigay ng lakas. Kaya kung may mga kapamilya tayo, kaibigan na nagtatrabaho sa malayo, kumustahin natin para maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. At sa muli, ako si Francis na nagsasabing maraming salamat sa pagsama sa aking kwento bilang isang empleyado. Padagos.